Apektado po ngayon ang masamang panahon ang presyo at kalidad ng gulay sa mga bagsakan at pamilihan. Nakatutok si Nico Wahe. Ngayong tag-ulan, may mga magsasaka sa Benguet ang napilitang anihin na ang kanilang mga pananim. Sabi ng nakausap naming nasa La Trinidad Vegetable Trading Post, halos palugin ang ibinenta kahapon ang mga panindang repolyo. Kahapon talaga yung medyo may kalakihan, 12 ang bigay namin. Pag tag-ulan kasi, medyo mabilis na ma-harvest kasi masisira ngayon. Wala raw oversupply ng repolyo. Binili naman daw ng mga nag-aangkat. Pero tinatawaran pa lalo kung basa ang mga gulay. Ang pechay umbok mula 20 pesos, bagsak na sa 13 pesos ang kilo. Matumal daw kasi ang bentahan sa Metro Manila dahil sa pag-uulan. Yan ang inaano ng mga buyers ngayon. Sabi niya, hindi masyadong mabenta, na nalulusaw lang yung iba. Kaya kaysa walang kitain, ibababa na lang nila ang presyo. Sa Balintawak Market, ang dating 70 pesos kada kilong repolyo, 50 pesos na lang. Siguro mababa yung kuha nila, kaya mababa din yung bigay nila sa amin. Ang mamimiling si Marivic nagulat din sa baba ng presyo ng gulay. Alin po yung mura, ma'am? Mga bagyo, tulad ng repolyo, patatas. Pero yung mga Tagalog, yung sitaw, mahal. 200 pesos lang ang kuha niya ngayon sa isang bundle ng repolyo na noong nakaraang linggo ay 380 pesos hanggang 400 pesos. Ititinda rin ito ni Marivic. Sa Kamuning Market, nasa 80 pesos ang presyo ng repolyo sa tindahan ni Josefina. Humahango lang siya. Kasi kami sir, ano lang kami, kumbaga... Para third man? Oo, ganun, kaya medyo mataas ng 10, ganun. Sa ibang tindahan, 70 pesos per kilo ang benta. Ang broccoli na dating nasa 130 pesos kada kilo, tumaas ngayon sa 190 pesos. Habang ang cauliflower, mabibili rin sa 190 pesos ang kilo. Siguro, siyempre, tag-ulan. Ayon sa mga nagtitinda, nakadepende pa rin talaga ang presyo sa bigay ng kanilang supplier. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nakatutulong daw para sila mag-aaral at guro ang AI o Artificial Intelligence, partikular ang Generative AI. Pero ang mismong intelligence o critical thinking ng mga estudyante, natutulungan ba? Yan ang tinutukan ni Bon Aquino. Ang incoming second-year college student na si John di niya tunay na pangalan, palihim daw na gumagamit ng AI sa kanyang assignment. Nagsisearch po ako ng topic, tapos doon po is kinuha ko po yung text. Ang mga nakuhang impormasyon inilalagay daw niya sa slide presentation. At dahil takot daw siyang mabuko ng guro, dumidiskarte siya para hindi mahalata. Inahaluan ko po ng konting sariling opinion ko po. Ang senior high school teacher na si Daisy Marasigan, nag-post sa kanyang social media account ng tutorial ng paggawa ng lesson plan gamit ang AI. I think it's high time, especially in the 21st century, na kinakailangan na nating i-embrace yung AI. But of course, there is caution. Para makasabay sa AI, sabi ng DepEd. Soon, babaguhin na rin natin yung ating curriculum para matuto gumamit ng AI. Bata, matutong gumamit ng AI yung mga guro natin. Yan ang pagbabago na in-anticipate po natin sa darating na mga taon. Ang problema, makakapag-isip pa kaya ang mga estudyante? Sa pag-aaral kamakailan ng Massachusetts Institute of Technology o MIT, lumabas na ang paggamit ng AI para magsulat ng essay ay maaaring magdulot ng cognitive debt o yung kawalan ng effort na mag-isip para makasagot at posibleng pagbaba ng kakayahang matuto. Hindi pa definitive ang resulta at hindi pa napi-peer review. Pero ayon sa isang local academic head na naniniwalang binago na ng AI ang edukasyon sa bansa. Karaniwan, ginagamit ito bilang gabay, pero hindi bilang sagot sa kabuuan. Kasi kailangan pa rin natin ng critical thinking, kailangan pa rin natin na mag-aral. Sa kanilang universidad, hanggang 15% lang ng thesis at research paper ng mga undergraduate ang pwedeng gamitan ng AI. May AI tools daw sila para ma-detect kung merong sumobra. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Naging typhoon na sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising at may tropical cyclone wind signal ulit na itinaas ang pag-asa. Ang latest ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat, Ivan. Mga kapuso, lalo pa nga lumakas ang bagyong may international name na Danas at tinatawag namang Bising sa local name. Dahil po sa inaasahang pagdikit nito ulit sa Philippine Area of Responsibility, nagtaas na ng wind signal ang Pag-asa. Nakataas po ang signal number 1 dyan po yan sa Batanes kung saan po mararamdaman yung malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Dito rin po nakataas ang gale warning ng Pag-asa. Ibig sabihin may mga malalaking alon at delikado po yan sa mga sasakyang pandagat. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyo sa layong 335 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot na sa 130 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 160 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pan-northeast sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, may chance pa rin po itong bumalik dito po sa Philippine Area of Responsibility. Pero dadaplis lang po yan o sandali lang po dadaan dito sa may corner o gilid po ng power line malapit dito sa Taiwan. Maari po ngayong gabi o kaya naman po ay mamayang madaling araw. Lalabas din naman agad ito dito sa Philippine Area of Responsibility. Maaring bukas din po ng hapon at sunod naman tutumbukin itong China. Bukod po sa bagyong Bising, makakaapekto pa rin yung hanging habagat o yung southwest monsoon. Dito po yan sa malaking bahagi pa rin ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas may mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon. Lalong-lalo na po dito sa Northern Luzon. Posible po yung mga malalakas sa pag-ulan at pati na rin dito sa may western section po ng Central at ng Southern Luzon. So kasama po dyan, ito po nga Ilocos Region, Central Luzon, pababa po dito sa bahagi ng Mimaropa. May mga kalat-kalat na ulan din po na inaasahan sa Visayas at pati na rin po sa Mindanao. Posible po dyan yung heavy to intense rains kapag po meron tayong thunderstorms, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may chance pa rin po ng ulan bukas, lalo na po sa hapon o kaya naman sa gabi. Pero mga kapuso, linawin lang po natin, yung mga pag-ulan ay hindi naman po tuloy-tuloy. Pwede pong may bahagi ng araw na mainit o maaliwalas, pero pagkalipas ng ilang oras ay magiging maulap. Kaya po nagkakaroon po tayo ng tsansa ng mga pag-ulan. Kaya lagi pong magdala ng payong. Pagsapit naman ng Martes, may tsansa rin po ng ulan sa umaga. Dito po yan sa malaking bahagi po ng Luzon. At bandang hapon, halos buong bansa na po ang makakaranas ng mga pag-ulan. Halos ganito rin po ang maaaring maranasang panahon pagsapit po ng Miyerkules. Pwede pang magbago ang outlook kaya patuloy po mag-monitor ng updates. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon.